Hello everyone! Kumusta na kayo mga ka-food lover dyan? So for today's video, gagawa naman tayo ng special ube palitaw in two ways. So dalawang klase siya. Yung isang palitaw is iro-roll natin sa kinayod na nyog. And then yung isa naman is with sauce. For the ingredients, gagamit lang tayo ng glutinous rice flour, coconut cream, purong gata po yun. And then, gagamit din tayo ng coconut milk, pangalawang gata. Then, homemade ubi jam or store-bought halaya. Then, sliced cheese, cubes, and batonet. And then, pandan leaves, brown sugar, langka, latik or sesame seeds, shredded young coconut, and then food color na violet. For the first step, gawin na natin yung kanyang sauce. Meron tayo ditong coconut cream, gaya na banggit ko kanina. Let's throw in our brown sugar. Then I forget to mention sa ating first video yung ingredients. Let's throw in a pinch of salt para mabalance yung tamis ng ating sauce for the palitaw. And then I have here pandan leaf para mabango siya. For the sauce, so pakukuluan lang natin yung sauce hanggang ma-totally dissolve lang yung ating brown sugar. Then off nyo na siya. So if you want more sauce, just double the recipe. Yun lang bang po. So as you can see, kumukulo na yung sauce natin. Then totally dissolve na yung ating brown sugar. Huwag nyo siyang masyadong pakuluan or palaputin. Gusto ko siya medyo runny yung sauce. And then off na natin siya. Then let's set aside our sauce. Okay, that's it. Okay, for the galapong, gagawa lang ako ng well sa center. And then I'm going to add the coconut milk gradually. Dahan-dahan lang. So tatantyahin nyo lang yung pag-add dito ng coconut milk. Okay. So, crumbly pa rin siya. More coconut milk. So, aside from ubi halaya, you can use dulce de leche as filling. So, tawagin nyo naman siyang yema palitaw. But if you don't have coconut milk, you can substitute plain water. Pero kapag may coconut milk na po kayo, it's okay para mas masarap naman yung dough natin, magata. So a little bit more of coconut milk. This is 1 cup pero hindi ko siya naubos. Kasi pag ibubuhos ko na siya lahat, baka magiging basa yung ating dough. Okay. Dapat na-handle lang natin yung ating dough, hindi masyadong basa, hindi naman masyadong dry. Yung sakto lang yung pagkakalagay ng ating tubig. And then, pag hindi nyo pa siya gagamitin, always cover with cling film or plastic. Pag nahahanginan kasi siya, nadi-dehydrate po yung dough natin. So, dapat responsible po tayo. For example, may natira tayo, cling wrap nyo lang siya, then chiller. And then, pag kailangan, ilabas nyo siya. Pero in case nag-dry yung dough, you can add again coconut milk or water para bumalik siya sa dati. So ito siya. Ganyan lang po. For our second dough, lalagyan ko lang siya ng coloring. You can use flavored na color or you can use gel or liquid. Pero may mga flavored na flavored na siya and then coloring pa siya. Pero ako plain lang. So same procedure lang, naglagay lang tayo ng food color para maiba naman yung dough. Mapanindigan nating ubi palitaw yung ginagawa natin, o di ba? So still crumbly. I need to add more liquid. Hindi aabutin ng 1 cup. May matitira po siya around 2 tablespoons. Kaya gradually lang yung pag-a-add nyo ng liquid sa ating glutinous
rice flour. Add pa ako konting liquid. Yan. And that's it. Let's set aside. Wrap again with cling wrap or cling film para maiwasan ang dehydration sa ating dough. Timbangin na natin ang ating galapong. Ako gusto ko medyo malaki or hindi naman malaki, din naman maliit yung aking palitaw. So sa 30 grams lang ako, yung timbang ng ating dough, 30 grams. Pero kapag gusto nyo medyo malaking palitaw, make it 50 grams. But for me, 30 grams para bite size lang yung ating palitaw na gagawin. So, same with the ube palitaw na gagawin natin na may color, 30 grams po silang lahat. Para hindi dumikit ang inyong mga galapong, nag-grease pala ako ng cooking oil or coconut oil para hindi siya dumikit sa ating tray. Yun lang po. Another tips. Okay, mga ka-food lover, mag-start na tayong maglalagay ng ating filling. So, ibibilog ko muna siya hanggang kuminis, then elongated shape yung gagawin natin. So, isusukat yung ganyan yung cheese. Then, pinch natin sa gitna, palapad, ganyan. Then, ubi jam or halaya. So, control lang kayo sa paglagay ng filling ha. Baka lumabas naman po yung palaman natin. Kailangan maingat kayo. Then, cheese para mas malasa yung ating palitaw. Pero this is optional. Then, ganyan. Pinch, pinch, pinch. Dahan-dahan lang po. Yan, pinch. Pipinch yung ganyan para malak natin. Then, so mas maganda mag-gloves kayo para hindi po kayo mahirapan. Kasi non-stick yung gloves. Okay. So, this is elongated palitaw. So, gagawa naman tayo ng bilog lang siya na palitaw. So, pinakinis ko muna, then pinch sa gitna. Gagawa tayo ng bilog na flat. Yan. Then, yung likod ng kutsara, scrape nyo para ipapahid nyo siyang ganyan. Di kayo mahirapan. Then, cubes na keso sa gitna. So, pinch, 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 then bilog. So, ganyan lang po kasimple gumawa ng special palitaw. Para level up naman yung mga palitaw na i-offer natin. So, itong recipe na to, hindi lang siya pang bahay, pwede rin po siyang pang negosyo. Okay everyone, nagpakulo na ako ng pagpapakuluan natin ng ating palitaw. So instead of water, kaysa naman masayang yung sobra kong coconut milk or pangalawang piga, so yun na lang po yung pagpapakuluan ko para mas malasa. Pero optional lang po to kasi sayang naman. And then I just add again pandan leaves. Tatanggalin ko na kasi amoy pandan na siya. Saka tayo maglalagay ng ating mga palitaw. So, pag nag-float siya, lumutang, meaning luto na yung ating palitaw. Then, as you can see sa aking tabi, meron akong nilagay na mga cold water. Diyan ko sila ilalagay para hindi siya dumikit. Dalawa, kasi may color yung isa, baka makontaminate, mahawaan po ng kulay.
So, antayin lang nating lumutang yung ating galapong or palitaw. Okay, everyone, nakikita nyo, hindi nyo siya masyadong makita kasi may gata yung ating tubig. So, lumulutang na siya, meaning luto na yung ating palitaw. Ayan. So, magpi-plating na tayo for presentation. So, kukunin ko yung mga palitaw muna na elongated shape. Iro-roll ko siya sa kinayod na nyog. Make sure na-coat siya ng maayos. Transfer ko muna sa isang malinis na plato. Okay, so lalagyan ko ng belt sa gitna. Ng dahon ng saging lang po to or pandan. Papaikot ko lang siyang ganyan para ma-style. Okay, ready na for plating ang ating palitaw. Yan. And that's it. There you have it, our ube palitaw. You can sprinkle with sugar later bago natin siya iserve. Okay, for finishing, mag-sprinkle ako ng sugar on top para may lasa naman yung labas. So yung iba, hinihiwalay nila yung asukal, di ba, kapag bumili kayo ng palitaw sa palengke. So before serving naman, sakay lang siya lagyan ng asukal para hindi siya mamamasa-masa, magtutupig. Then some toasted of sesame seeds. Yan. For extra flavor. Yan. Then sugar. Lastly, then some flowers. Kung pang dessert buffet nyo siya, lagyan nyo ng mga edible flowers for decorations. So still, it's up to you pa rin po kung maglalagay. Optional lang po to. And that's it. Our first palitaw. Next, proceed na tayo sa ating susunod na palitaw. Then, kalahati lang. Yung kalahati niya lang ang makukoat ng nyog or kahit wala, pero optional. Diba? For presentation lang. So, kapag gagawin nyo siyang dessert buffet sa isang handaan. Then, you can use some toothpick. Parang fork to na toothpick or pang tusok ng fruits na bamboo. Pang arty-arty lang po. Para pag nagpa-dessert, sinerve nyo siya sa dessert buffet. Wow, social. Okay. Let's add some shred na langka on top. Sauce on top, i-drizzle natin siya. Instead of sugar, sauce naman po yung nilagay natin. Then, I'm going to add in some latik on top. Ayan. Some edible flowers for extra decoration. O diba? Pinasosyal ang inyong ube palitaw. Pang hotel yung presentation. Kahit nasa bahay lang kayo, kung nasa mood kayo, di ba? Para mas katakam-takam tingnan ang ating food. And that's it. So, mga ka-food lovers, ito na ang ating mga finished product, ang ating special palitaw making. Hope you like it. And see you soon on my next video.